Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo dumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipo ng napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi na naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga, paanong mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang mga nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal, darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Isa po sa nakasanayan at marahil baka naging kultura o maaring naging second nature ng marami sa atin ay yung pamimintas. Kaya nga sabi, bawal ang judgmental. Mabilis tayong mamintas ng pangit ng ibang tao. Mabilis tayong manghusga ng ibang tao. Una, higit sa lahat, para maitago natin ang sari-sariling kapintasan natin. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Sa mga handaan, maging piyesta, birthday, anniversary, o sabihin na natin kalagluksa, ano ang nangyayari? May pamimintas na nagaganap. Sasabihin ng isa, naku, ano ba namang birthday ito? Pansit na nga lang ang handa. Wala pang sahog. Talagang galit pa. Ano ba namang klaseng adobo ito? Puro taba, puro mantika. Ano ba namang klaseng birthday ito? Wala mang coke, wala man lang soft drinks. Alam po ninyo kung sino nagsasalita. Hindi yung imbitado, hindi siya inimbitahan, nakayag lang, nasabit lang itong taong mahilig mamintas. Di po ba? Hindi na nga siya yung nainimbitahan, siya pa ang makapalang muka, sorry sa word, siya pa ang malakas ang loob na mamintas. Doon sa may birthday, doon sa may pahanda. Huwag ka, nakakatatlong ulit na. Sasabihin, ako wala man lang kalasa-lasa itong adobong ito. Wala man lang kalasa-lasa itong apritadang ito. Pero malapit na nakasungo na yung supot at kakanta na si Sharon Cuneta. Siya pang namimintas. Kita po ninyo, lakasan natin yung ating self-awareness. May mga tao pong ganito o baka tayo ito. Kaya dahil dito, nadadala natin sa ating mentalidad yung panghusgang ito sa iba. Kaya mismo tayo, ano nangyayari? Marami tayong dinesisyonan, marami tayong ginawa na hindi ayon sa ating kagustuhan. Saan nangyayari ito? Ayon sa sinabi ng ibang tao, ayon sa sinabi ng iba, ayon sa kanyang narinig. May mga taong takot na mapulaan dahil siguro siya ang mahilig mamula. May mga taong takot sa sasabihin ng iba. Kaya yung mabuti na sanang gagawin na ipagpapaliban pa o tuluyan ng hindi nagawa. Ayain mo sa paglilingkod, dali ka maglingkod tayo sa simbahan. Dahil nga meron siyang mentalidad na pinapahalagahan yung sasabihin ng ibang tao, nako, wag na lang, hindi ako nag-aral, wala akong pera. Ang paglilingkod ba, laman ng bulsa? Ayon ba sa laman ng bulsa? Ayon ba sa pinag-aralan? Ayon ba sa kakayanan ng kayamanan? Hindi po. Kaya kuminsan nakatatanggi tayo doon sa mga bagay na mabuti na hindi natin magawa. Bakit? Takot tayong pulaan. Naku, hindi totoo yan. Pakitang tao yan. Plastic yan. Tupperware yan. Orokan yan. Hindi totoo yan. Pakitang tao lang yan. Kita po ninyo, hindi naman yun ang iniisip sa iyo ng ibang tao, pero ito yung iniisip mo sa sarili mo. Dahil nadala mo nga yung pamimintas sa iba at nagiging second nature mo yung pamimintas, kaya ikaw iwas na iwas doon sa sasabihin ng ibang tao. Kaya po, evaluate ninyo, ano yung mga desisyon ang dinesisyonan natin? Alin yung mga bagay na nagawa natin na ayon sa sinabi ng ibang tao? Di po ba madalas ganon? Ayon sa sasabihin ng ibang tao, naku, wag na lang, may masasabi sila sa akin. Kung tama naman, okay lang anumang sabihin nila, sabi nga, bumula man ang bibig nila, gawin mo. Tama yun. Yun yung tama. Gawin mo. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Pero sa isang mukha naman, kung sasabihin natin, wala kayong pakialam, sorry sa word na gagamitin ko, hindi nyo ako pinalalamon, hindi nyo ako pinakakain, wala kayong pakialam. Saan sa prinsipyo na gusto mo ay gusto mo. Gawin mo yung gusto mo kahit mali. Pero kung mali naman, makinig naman tayo sa kaibigan. Makinig naman tayo sa ibang tao.
Dahil may mga bagay na hindi tayo nakikita sa buhay natin na mali nating ginagawa na sila lang ang makapagsasabi na nagmamalasakit sa atin. Yun naman po yung isang mukha na pwede namang makinig kung may alam mo na nagkakamali ka na sa desisyon at ginagawa mo, dun sa behavior, dun sa attitude mo. Pwede namang i-correct, pwede namang itama. Kaya kung minsan marami po tayong ginawa ayon lamang sa sinabi ng ibang tao. Kaya po sa Ebanghelyo, ano yung magandang makita natin? Hindi po ligtas si Jesus dito. Bakit? 3 uri ng panlalait ang ginawa kay Jesus. Una, may mga grupo na sumusunod kay Jesus. May mga tagasunod si Jesus. Bakit? Marami silang nakitang magagandang bagay, nakapanipaniwala at naramdaman nila na ito ang Mesiyas, ito ang Diyos, ito si Kristo, ito ang isinugo. Pinaniwalaan nila at sila'y gumaling, hindi lang sa pisikal na karamdaman, kundi sa kalooban sa kaluluwa. Kaya ang lahat iniwan nila, sumunod kay Jesus. Nakinig sila at patuloy na nakikinig kay Jesus. Kaya sa Ebanghelyo sabi na, napakaraming tao at hindi man lamang makuha ni Jesus kumain. Pero yung ginagawa ni Jesus na ito ng pangangaral, yung ginagawa ni Jesus na ito ng kabutihan, para sa mga bulag na hindi tagasunod ni Jesus, yung ikinahon si Jesus, yung ayaw sumunod kay Jesus, sa pangunguna ng mga eskriba at ng mga Pariseo, para sa kanila, ano ito? Kabaliwan. Malinaw, unang paninira kay Jesus, ano ang sinabi? Nasisiraan siya ng bait. Sabi po ng ibang scholars, po pwedeng equivalent ito siya na sinasabing siya'y nababaliw. Di po ba? Kapag sinabi sa panahon natin ngayon yung terminology nasisiraan na ng bait, ano equivalent nito? Ano kasing kahulugan nito? Nasisiraan na ng ulo. Gaano kasakit yon? Gaano kahirap tanggapin na nasisiraan ka ng ulo? Pero para kay Jesus, hindi ka baliwan yung kanyang ginagawang mabuti. Una, higit sa lahat, kilala ni Jesus yung kanyang sarili. Alam ni Jesus yung kanyang sarili. At higit sa lahat, alam ni Jesus yung kanyang misyon. Kaya ang lahat ng ito, naging relax siya. Ang lahat ng ito para sa kanya, hindi ito balakid na ipagpatuloy yung kanyang misyon. Yung kaligtasan ng sanlibutan. Pangalawang bagay, para sa kanila, yung ginagawa ni Jesus na pangangaral at pagpapagaling ng mga may sakit, dalay kapangyarihan ng Diyos, para sa kanila ang sabi nung iba, nung mga eskriba, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo, ni Satanas. Para sa kanila, galing yon sa kasamaan, galing yon sa kawalangyaan. Tingnan niyo po yung mga tao na ibinaks tayo, na kuminsan, tayo din naman ang nagpapakahon. Bakit? Nangangayaw tayo sa mabuti. May mga tao po, pleaser. Gusto nila ma-please lahat. Kahit po akong pari, nung minsan sabi ko nga kay Father Jojo, Father, kailan ba natin kung masasabi sa sarili ko, makumbinsi ko yung sarili ko na bumula na bibig nila? Hindi naman po pwedeng sabihin sa tao yon. Di po ba? Kasi anumang buti, anumang lahat ng ginagawa mo, ng pagbibigay mo ng sarili, may masasabit, may masasabi sa iyo. Sabi nga ni Inay nung araw, alam mo anak, kahit, sorry po sa word, kahit palaklakin mo ng isang bakay ang mga iyan, hindi nila malalasahan. Ibig sabihin, yun na talaga sila. May paninira na talaga at nakakahungka sa kanila. Di po ba? Hindi na tigatig si Jesus doon. Hindi kabaliwan para sa kanya, pero sa iba kabaliwan. Hindi sila sinasaniban ni Beelzebul, ng kapangyarihan ni Beelzebul. Pero sa kanila, dahil gusto nga nilang manira, gusto nilang sirain yung kredibilidad ni Jesus, sasabihin mo na lang, galing sa demonyo yan, hindi sa Diyos yan. Galing sa demonyo yung kapangyarihan mo, hindi sa Diyos yan. Kaya sa bandang huli, yung pangatlong paratang kay Jesus, sinabi nila, inaalihan siya ng masamang espiritu. Bakit? Ano yung pinakikita po sa atin ng Ebanghelyo? Higit sa lahat, kilala ni Jesus yung kanyang sarili. Alam niya na siya isinugo. Pangalawa, alam ni Jesus yung kanyang misyon. Alam po ninyo, kung kilala natin yung ating sarili, alam mo yung misyon mo.
Kung kilala mo yung sarili mo, alam mo yung gusto mo. Kung kilala natin yung ating sarili, alam mo yung ginagawa mo. May mga tao, hindi nila kilala yung sarili nila. Bakit po? Dumidepende kasi sasabihin ng ibang tao. Bakit sila ba ang mahalaga? Sila ba ang importante? Sila ba ang konsiderasyon? Mabuti yung ginagawa mo. Tama yung ginagawa mo. Bakit hindi mo ipinagpatuloy? Bakit iludlot mo o tuluyan mong pinamitawan yung mabuti? Dahil hindi natin kilala yung sarili natin. Kaya yung greatest battle, wala naman sa Iraq, wala naman sa Iran, wala naman sa Russia o sa Israel. Nasa kalooban ng tao. Bakit po? Hindi natin kilala. Dahil nandun yung digmaan. Pag nandoon at hindi kilala ng tao yung kanyang sarili, nandun yung digmaan. Laging mayroong battle. Laging mayroong digmaan sa kalooban. Dahil hindi mo na alam yung gusto mo, hindi mo alam yung susundin mo, sila ba o ikaw? Kaya po, higit sa lahat, itinuturo sa atin ni Jesus, kilalanin natin yung ating sarili. Pangalawa, kung kilala natin yung ating sarili, alam natin yung ating misyon. Alam natin na tayo mga anak ng Diyos. Alam natin na tayo ay dapat gumawa ng mabuti. At yun ang inaasahan sa atin. Kaya po, yung ginagawa natin, hindi ayon sa ibang tao. Yung ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ito yung tinutukoy ni Jesus sa huling bahagi ng Ebanghelyo. Ano po ang sinasabi sa huling bahagi ng Ebanghelyo? Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumalima," malinaw po, "ang sinumang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at siya kong kapatid." Yun po pala, kung kilala ko yung aking sarili at alam ko ang misyon ko, ay tumutugon pala ako doon sa pagtalima, doon sa kalooban ng Diyos. Naiyaayon ko pala yung aking sarili. Doon po pwede na nating sabihin, bumula ang bibig nyo, mamatay kayo sa inggit. Ito ang tama, ito ang mahalaga, ito ang magpapakilala na ang Diyos ay sumasa akin, ito ang magpapakilala na ang Diyos, ako'y tumatalima sa Diyos. Kaya kuminsan po, marami tayong ginawa ayon lang sa sinabi ng ibang tao, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang lagi pong konsiderasyon ay yung sasabihin ng Diyos sa atin, hindi yung sasabihin ng ibang tao. Kaya kung minsan na-abuse natin yung bumula na bibig ninyo, wala kang freedom, wala kang kalayaan. At hindi wasto yung paggamit mo ng kalayaan, wala sa tama yung paggamit mo ng kalayaan kapag malaya kang sinasabi mo, wala kayong pakialam, hindi nyo ko pinalalamon, hindi nyo ko pinakakain. Ano man ang gusto ko'y gagawin ko. Hindi po yun. Kung ang ginagawa mo naman ay mali. Hindi po kalayaan yon. Yon ang inaalipin ka ng demonyo. Yon, inaalihan ka ng demonyo. Yun po yun. Kaya po higit sa lahat, kung tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos at tayo panig sa Diyos at ang ginagawa natin ay laging patungkol sa Diyos, ang laging iniisip at laman ng isip puso ko ay laging patungkol sa Diyos, hindi po tayo magkakamali. Hindi tayo maliligaw ng landas sapagkat may direksyon yung ating buhay. May direksyon ang buhay ng isang tao na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo maliligaw. Sapagkat ang Diyos ang pinapaghahari natin sa ating kalooban. Sapagkat ang Diyos ang patuloy na naghahari at ang Diyos ang patuloy nating pinamumuno at pinamamahala sa ating buhay. Walang ligaw sa buhay ng isang tao kung sumasa kanya at tinatanggap niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang kalooban. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ipanalangin natin ang bawat isa sa tulong ng ating mahal na Inang Maria na tumalima sa kalooban ng Ama. Nawa, makilala nating lubusan ang ating mga sarili. Sa pagkilala natin sa ating mga sarili, naroroon ang pagkilala at pagsasabuhay ng ating misyon bilang mga anak ng Diyos.
anak ng Diyos na marunong sumunod sa kanyang kalooban, anak ng Diyos na marunong magsabuhay ng ipinagagawa at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen.